Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayo syempre dalawang helmet ngayon i-review sa inyo. So hindi naman to latest or bago, pero I think hindi ko pa to nakapag-compare, no? So isa tong Jelly na brand, and syempre yung Spider naman dito sa kabila. So ito yung Spider, ito yung Jelly. So ito yung pangalan nito ay Jelly GTS V2, and ito naman yung isa, Spider Fury version 2 kung di ako nagkakamali, kasi yung version 1 is yung mga plain na kulay, no? So ito naman mag-graphic siya. And syempre mga sharp yung mga graphics. At ito naman si Geely GTS V2 ay medyo pabilog. Nakita nyo naman siguro yun sa mga, I think matagal-tagal na yun, mga sobra na siguro 1 year yung na-review natin yung Geely version 1 at saka version 2. Pero meron tayo ditong version 2 na hindi natin na-compare sa other brand, no? So kung ikaw anong pipiliin mo, syempre bibigyan ko kayo ng mga basic idea siguro na pwede nyong tawag dito, pagbasihan ka sa pagbibili ng mga helmet para sa inyo. So, ayan, sa mga bagong subscriber natin dyan, salamat sa mga nag-subscribe, syempre sa mga nag-like, nag-comment, sana yung nasagutan ko yung mga katanungan nyo. So, sa mga hindi pa nakaalam, so tayo po ay nagre-review sa mga kagamitan sa pagmumotor. Basically, usually, yung mga helmet na mga binebenta ngayon or nagte-trending, or kung ano yung mga sinasuggest dyan sa mga comment na pwede nating i-review na meron tayo, yun yung i-review natin syempre. So yun, good day po sa inyong lahat again. And ngayon, umpisa natin to para hindi masyadong matagal, kung ano yung mga importanteng details or mga specifications sa bawat brand ng helmet na to. So unahin na natin siguro, ito yung Geely GTS V2 or version 2 ng Jelly. So ayan, tignan nyo yung kanyang kulay at saka yung front nya. So dito kapag nakita nyo naman sa camera, parang umiilaw po siya. Parang kung di ako nagkakamali, luminescent, fluorescent, something yung mga kulay na ganun kapag nailawan, kasi parang nagla-light po siya. So nakalagay dito basically pin lock ready, Bluetooth system or intercom ready, anti-scratch yung kanyang visor, easy fit. Syempre kung naghahanap ka ng helmet na pwedeng paggamitan ng eyeglass, ready po to. Eyeglass ready din ito ang Geely GTS V2. Nakalimutan ko na kasi yung version 1 kung ano din siya, kung eyeglass ready. Pero itong version 2 na yung design niya is medyo pabilog po siya, hindi po siya masyadong pa-oblong. Kasi yung version 1 kung nakita nyo, tignan nyo dyan sa internet or sa personal kung meron kayong may friend kayo na may version 1 na Jelly, ay medyo pa-oblong po siya. Ito naman medyo pabilog siya ng konti. So buksan natin, size medium po ngayon yung meron tayo. So, napakaganda ng kanyang mga padding sa loob, no? At napakasulit. So, meron siyang ganito. And syempre, yung dito niya, yung switch sa kanyang dual visor, dito yan mahahanap. And siguro yung mga importante lang na details, yung gusto niyo naman na palitan yung visor, kasi yung kasama nito parang silver chrome, yung kung di ako nagkakamali, sa kanyang visor, nandun sa kanyang box. And then syempre usually naman sa mga Jelly meron silang keychain. Ayan, syempre medyo may nakasulat yan na papel, I think manual o something, pero dito nakalagay, may nakalagay talaga na eyeglass ready po. Tignan nyo muna, ayan, ilawan natin para makita nyo. Ayan, may eyeglass ready po nakalagay dito. And syempre dito naman tayo sa kabila. So, I think nasabi ko naman yung mga importanteng details dito. Dual visor, eyeglass ready, intercom ready. Ayan, dito naman sa kabila, yung Spider, lapit natin ng konti. Spider Fury, no? So, version 2 ng Spider Fury, kung hindi ako nagkakamali. So, sa kanya naman, nga pala, before natin kalimutan, yung Geely GTS V2 or version 2, yung gantong kulay, ganitong design ay, I think paint po to, hindi to wrap. So dito naman sa Spider, I think wrap to, kasi mafe-feel mo kapag hinawakan na parang hindi siya paint. Correct me if I'm wrong, pero I think
wrap yung nilagay dito. So ayan, may nakalagay syempre ECR22.05. Nga pala, nakalimutan ko. ECR22.06 na si Jelly VTS or version 2, VTS version 2. Ayan, nakalagay dito. DOT FMVS number 218 certified, ACR 22.06 certified product safety. May ganito pa, ACR 2206. Tapos ang wala lang sa kanya ay ICC sticker. Ewan ko kung bakit, pero may nakalagay dito yung pinaka-latest na ACR 22.06. Yun yung pinaka-importante ngayong taon. Hanggang siguro sa susunod, gagamitin pa to yung certification ng ACR 22.06. Ibig sabihin nun, isa to sa mga nirelease ng isang brand ng helmet na napakatibay yung kanilang shell, kasi na-test to ng company na naglalagay ng ECR 22.06 na sobrang tibay ng shell na gantong brand, no? So ayan, kung hindi nyo alam kung nasaan or saan nag-originate or saan nanggaling yung jelly na brand, so Europe po siya, sa Spain, kung hindi nyo alam, basta sa Europe country po siya yung brand na to. Tapos ewan ko, basta Europe yung Geely GTS, sila ng MT helmet kung di ako nagkakamali, and syempre yung Access, no? So balik tayo dito sa Spider Fury, CR22.05 lang po siya. So 2024 din po to, pero yung nakalagay lang ay 22.05. And tawag dito, may nakalagay dito multi-shell size, flexible front vent, no ordinary spoiler. Bakit naman tinawag na no ordinary? Pero para sa akin, parang ordinary lang naman. Parang same lang din ng mga spoiler, no, sa mga iba pa nilang design. For fabric lining, the Alpha Visor, ewan ko kung bakit tinawag na Alpha Visor. Nga pala, balikan natin yung about dito sa kanilang mga visor. Iharap muna natin. So same din sila na parang may nakaumbok lang na pin lock dito na lagayan. So hindi sila screw type, same po sila na parang may nakaumbok lang. So pwede nyo naman siya lagyan ng anti-fog syempre, at ng dito sa labas yung peel off kung gusto nyong lagyan. And same lang din, pero dito sa Spider Fury hindi rin magpapatalo. Pero kung nagtatanong kayo kung anong mas mura po si Jelly GTS V2 kaysa kay Spider, no? So ewan, pero parang same lang din sila ng mga function or specification na nakalagay sa kanila, no? So dual visor din po yung Fury. Sa hindi nakaalam, medyo usog natin. Sa hindi nakaalam, medyo ano din po siya, dual visor din si Spider Fury. Ito din yung kanyang switch, ayan. Pero sa kanyang switch ay I think mas smooth yung sa Spider kaysa dito kay Jelly, I think. Ay parang same lang din. Ayan, nakikita nyo naman, okay din. So same lang din sila na dito sa left side and dito din sa may likuran ng visor nakalagay, no? So balik tayo dito sa Spider Fury. So eyewear ready din po yung Spider Fury, or eyeglass ready na tinatawag. Syempre, taas natin yung bawat inner visor nila, no? So I think nasabi ko naman lahat dito sa outer parts, no? So dito sa likod may ECR 22.05 final QC pass and ICC lang yung nakalagay, no? So magkaiba sila ng tawag dito, certification na nakalagay sa bawat brand, no? So sa kanya ICC certified, ayan nakalagay dito. Tapos ECR 22.05 and size medium, same po sila na size, pero sa bigat, yung bigat ng Spider Fury nasa 1,550. So dito naman sa Jelly exactly na 1,500 grams. So size medium din po to, so mas lesser siya ng 50 grams kaysa dito kay Spider Fury. So 1,000, I think 1,500, ayun nga, 1,550. Dito naman ay nasa 1,500 grams lang, no? So kunin natin sa kanilang mga stand syempre para makita nyo yung mga nakalagay doon sa kanilang paddings, no? So pahigayan natin, malinis naman yung box natin syempre, ingatan natin yan. Ganon din dito sa gel. So hindi po to yung sobrang detalyado na comparison sa bawat brand na to. So ang gusto ko lang kasi malaman nyo or makapagbigay ako ng idea sa inyo
paano yung much better para sa inyo, or ano yung specification na gusto niyo sa bawat helmet na hinahanap nyo. So, alam naman natin kapag jelly, I think most siguro ng nanonood dito alam naman yung jelly na brand, no? So, yung jelly mostly napakakapal ng kanilang paddings. And syempre may mga design na ganto-ganto. So, napakatibay din. And syempre yung fabric hanggang doon sa loob ay napaka-smooth. Ayan, syempre may logo dito na Spain, I think, kung di ako nagkakamali. And SOS pull or emergency pull meron din. Dito naman kay Spider, medyo manipis lang po siya. Ayan, tingnan nyo. Medyo manipis lang po si Spider Fury compare dito kay Jelly. So, kung i-compare natin to, kung sakto talaga yung fittings ng isang Jelly at isang Spider Fury or version 2 na Jelly at fit sa'yo, and I think mas lesser yung hangin or wind noise dito na maririnig kasi nga sobrang kapal ng kanyang paddings, no? Dito naman sa Spider Fury medyo hindi siya masyado makapal, pero yung pagka-smoothness medyo mas smooth yung paddings na ginamit dito sa Spider Fury compare dito sa Jelly. Ang sa Jelly naman kasi hindi naman siya masyadong smooth pero napakakapal. Mafe-feel mo talaga na malaman yung kanyang cheek pads or tinatawag na dito na paddings, no? Yung cheek pads niya dito ay napakakapal. Dito naman sa Fury, medyo manipis na siya. Kung ito lang yung pagkumpara nating dalawang helmet na to. So same din sila na quick release. Ayan, quick release din po to. And si Spider Fury ay intercom ready din, and yung stitching dito ay neon green. Dito naman wala. Same lang din ang kulay na parang black red. And reflectorize. Walang reflectorize yung Jelly version 2. Yung sa I think wala din, no? Kahit ilawan mo, walang nagre-reflect. Dito naman meron po, ayan kung nakikita nyo, ayan. And syempre yung neon green nakikita din. And ito yung reflectorize ng Spider, no? So sa presyo, mas pricey si Spider Fury compare kay Geely version 2. Ewan ko lang sa ibang shop, pero sa akin same din sila na 3 plus, pero mas mahal si Spider Fury ng konti kaysa kay Jelly. Yung dito sa nakalagay sa Jelly ay goma. Dito naman kay Spider, solid hard plastic. I think kung di ako nagkakamali sa pagsasalita. Ayan, hard plastic yung nakalagay dito sa may gilid ng kanyang paddings. Dito naman sa Jelly ay medyo rubber po siya. So sa inyo, kung ano yung trip nyo, same din sila na intercom ready, dual visor. Pero kung gusto nyo at I think na mas lesser yung hangin na pumapasok, na kahit mag high speed ka hindi masyadong malakas yung wind noise, mas prefer ko yung Jelly. Pero kung gusto mo naman kung wala ka naman pakialam sa wind noise, na gusto mo lang na parang simple lang, I think mas mainit to, ewan lang, pero sa gantong kapal na paddings, I think mas mainit ng konti to kaysa Spider Fury, kasi marami nagsasabi ng Spider Fury ay medyo malamig kaysa sa paddings ng kahit version 1 ng Jelly. Kasi nga yung Jelly fully looted po yung kanyang paddings, kasi nga Europe na helmet po yung Jelly, sa hindi nakaalam. So I think nasabi ko naman lahat. Same lang din sila na may spoiler sa likod. Ayan, medyo usog natin ng konti. Ayan yung kanyang i-close natin to, and usog natin ng konti. So I think nasabi ko naman lahat. Meron silang spoiler, same din sa likod. Ayan, ganito din. And sa kulay, yung iba kasi mas trip nila yung ganito. Wala siyang reflectorized doon sa may paddings, pero kapag nailawan yung kulay neon green, kung di ako nagkakamali, or green na kulay, ayan, nakikita nyo sa camera parang nagla-light. Ewan ko lang kung sa kapag sinuot na or sa madilim, kung nag-iilaw pa rin yung mga ganito. So comment kayo dyan kung alam nyo, please comment. And syempre kung meron kayong request siguro na kaya natin gawin, or may katanungan kayo dyan, comment lang po kayo, sasagutin natin as long na
alam natin. Nga pala dito sa may harap, meron pa silang tawag dito, ilawan ko na lang kasi para makita nyo. Meron silang, ito yung sa Spider Fury, meron siyang parang hook dito. May minimal lock lang po siya. Ayan, nagla-lock na po yung visor. So hindi mo siya basta itataas. Pero wala siyang pindutan na just in case na hindi kagaya ng isa kong helmet na empty. Pag pinindot mo dito, nagpa-pop up yung lock. So dito sa kanila, wala. Sa Jelly, ganon din yung kanyang, ayan, marinig yun naman yung parang minimal lang na lock mo. At least meron siyang minimal lock. And nga pala, before natin makalimutan, yung parang goma dito sa itaas, same po sila ng Jelly na may goma dito. So one layer lang po siya, pero dito sa ilalim mas lamang siguro si Spider Fury ng konti. Meron pa siyang parang masobrang goma, ewan ko kung para saan to, siguro sa wind noise, and syempre sa ulan na din or sa tubig na para hindi siya madaling mapasukan. Yung vents nito, ayan, mas malaki yung vents ng Spider Fury, ayan, and ito naman kasi yung design nito pag ganito, yun naman ganito, pero parang the same lang din. Parang the same lang din sila ng kalaki ng kanilang mga air vents dito sa harap. I think nasabi ko naman lahat. Salamat sa pagpanood. Sana ay mag-subscribe kayo sa munting channel natin. Siyempre sa FB page natin, Cycle Speed Iloilo. Please follow us para ma-updated kayo sa mga in-upload natin and kung ano-ano pa na pwede nating makapagbigay tayo ng idea sa iba. And syempre yung raffle na sinasabi ko. So konting-konti na lang mahihits na natin yung gusto natin doon sa YouTube channel natin. Kapag nice natin yun, syempre magbibigay tayo ng 1 helmet, it's either modular or full face, depende sa mananalo kung ano yung type na helmet na gusto niya. And syempre may mga Gcash pa tayo and kung ano-ano pa na pwede natin iparaffle kapag na-hits na natin dun sa YouTube channel natin. Syempre para maging updated kayo at malaman nyo kung kailan, please follow nyo lang, libre lang naman yung mag-follow sa FB page. And syempre sa YouTube channel natin, follow din kayo or mag-subscribe kayo para malaman nyo kung ano yung mga susunod nating gagawin dito sa munting shop natin. So, shoutout sa inyong lahat. Ride safe. Peace.